Simula ng taon with your health and fitness goals, syempre kasama ang Pinoy MD. Happy and healthy New Year po sa ating lahat! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama din natin ang ating pinagkakatiwalaang internist at health and wellness doctor na si Doc Oy Balburias para sagutin ang inyong mga katanungan sa aming Facebook page. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping kalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, problema mo rin ba ang tigyawat na ayaw magpaawat? Ang solusyon ng iba riyan, silicone scar sheet para sa acne? Ligtas at epektibo nga ba itong gamitin? Alamin! At kung problema mo naman ay bad breath, baka tonsil stones na raw yan. Ano ba itong maliliit na tumutubo sa tonsils at ano nga ba ang dapat gawin dito? Abangan! Samantala, narito muna ang ating internist at health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala po ninyo sa aming Facebook page. Good morning and Happy New Year to you, Doc Oy! Good morning at Happy New Year din po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question for you, Doc, mula kay Maribeth Arpon. Forever na raw ba ang epilepsy? Maribeth, pwede namang makontrol ang epilepsy, no? Lalo na kung may marami namang gamot, no? So at sapat yung kombinasyon or dosage ng gamot na binibigay sa iyo ng iyong neurologist, no? Pero malaking bagay din ang lifestyle at nutrisyon kung bakit magiging mas madalas ang atake ng epilepsy, no? So unang-una na diyan yung pagkain mo, no? So mas maganda kung mapapataas natin, alam mo Maribeth, yung tinatawag nating ketogenic diet, isa yan sa mga ginagamit, no, para dun sa mga may mga intractable seizure na tinatawag, no, kasi ang napoproduce ng mataas na antas ng fats or fatty acid sa ating katawan ay yung tinatawag nating ketones, no? Itong ketones or pag nasa ketosis ang ating katawan, ito ay magandang source ng enerhiya para sa ating utak, no? Ganon din ang lifestyle, pagka erratic ang iyong pagtulog, no, o kaya kulang ka sa tulog o madalas ka nagpupuyat, isa din ito sa pwedeng mag-trigger na kahit meron ka ng maintenance na gamot para sa seizure o sa epilepsy, ikaw pa rin ay maaari magkaroon ng atake, no? So kaya importante yung regular at sapat na oras ng ating pagtulog. Next question, tanong naman ni Crisanta. Safe ba daw ang mga decaf or no sugar na soft drinks para sa mga may diabetes? Kape or soft drinks, these are what we call simple refined sugars or carbohydrates. Pagpasok nito sa ating katawan, ito ay asukal kaagad, ano? Wala nang conversion na gagawin pa. At ito ang magiging dahilan kung bakit bigla ding magsusurge ang insulin o pag-release ng insulin ng iyong pancreas, no? Kung madalas mo itong iinumin or kakainin, ano, ito ay magdudulot para mas madaling maubos at mapagod yung ating lapay o yung pancreas. Kung kaya pagdating ng panahon, wala nang mapoproduce na insulin. Kung kaya, yon, aasa ka na lamang sa gamot or ikaw ay magiging insulin dependent para lamang makontrol ang asukal sa iyong dugo. Sa video na ito, makikita ang isang babae na nakanganga sa harap ng kamera. Gamit ang cotton buds, makikitang tila may sinusungkit siya sa bahagi ng kanyang tonsils. Hanggang sa ang masungkit niya, isang maliit na bilog na animoy isang bato. Ano kaya ito? Abangan mamaya! Samantala, back to our Facebook question for you, Doc Oy. Kung hinahaluan daw ba ng gulay ang canned goods, nagiging healthy na rin ba yan? Yes, tama yun, ano? Kasi kahit papaano, kasi ang canned goods, number one, halos kung ito'y wala namang sustansya talaga, no? Lalo na kung ito ay meron pang mga laman ng mga preservatives, no, or additives. Pero sa tulong ng mga gulay, kahit papaano yung gulay, lalo na kung hindi naman ito lutong-luto or lasog na lasog, no? Meron itong mga sustansya, no, mabibigay sa iyong katawan kung isasabay mo to sa canned goods, no? At marami ding mga gulay na merong detoxifying effect actually. So para ma-minimize yung impact ng mga preservatives at additives sa ating katawan kung ito'y mapagsasabay mo. But of course, kahit naman gulay, pwede mong kainin, ano? Mas maganda kung talagang lahat ng kakainin natin ay mataas ang sustansya o antas ng sustansya nito.
Narinig niyo na ba ang chismis? Ang chismis na hindi maitatago kahit anong kapal ng concealer o foundation. Kahit mag-makeup po talaga ako noon, parang naiiyak na po ako kasi hindi po talaga siya matakpan. Kaya para iwas chismis ngayong 2025, skincare reveal naman dyan. Umabot po talaga ng 10,000 to 15,000 yung pong nagastos ko para gumaling lang po yung mismong tigawat ko. Pero aanhin pa nga raw ang mahal kung sa halagang 150 pesos lang, bye-bye na sa mga tigyawat sa mukha. Para sa iba, ang pagkakaroon ng tigyawat, pangkaraniwan na. Pero ang tigyawat daw ng content creator na si JM, walang awat. Growing up, madami nga po akong security, especially yung face ko po. Mabilis po ako magkatigyawat, especially during menstruation talaga. Nagiging scars and mahirap po talaga silang ma-fade. Most common cause ng scar sa mukha natin is acne or pimple. Sa mukha natin, mas marami tayong blood supply. So, ito yung dahilan kung bakit mas mabilis siyang gumaling kumpara po sa scar sa ibang parte ng katawan natin. Minsan pa nga raw, sa sobrang lala ang kanyang pimples, mukhang bulutong na sa dami. Nagkasabay-sabay po yon dahil sa stress, sa mga kinakain ko, kulang ng tulog. Ang atrophic scar po, yun po ang mas common na nakikita sa mukha. So kapag meron kang acne, tapos tiniris nyo po, lumulubog po siya. Sa kakatiris po, itong pores po ng skin natin, mas lumalalim po siya and nagkakaroon po ng kulang ng collagen doon sa area. Sa kawalan ng pag-asa, umasa na lang si JM sa mga nakikita niya sa social media. Nakita ko po sa social media yung isang dermatologist na nagsasuggest po na gumamit po ng silicone scar sheet. So, hindi ko po pinaniwalaan yon na madami daw benefits, yung effects nila, ganyan. Until one time, ayun, nakapag-decide na po ako itry yung mismong silicone. Sa paniniwalang epektibo na, mura pa, sinubukan ni JM gumamit ng silicone scar sheet na nakita niya online. Below 200 pesos lang po, siya lang po pala yung nakatulong to heal my acne scars. Parang papel or parang sheet or tape po na dinidikit po sa mukha. It locks in hydration sa skin mo. So kapag nakadikit po yun, syempre protektado na po yung area na yan na magkaroon ng dehydration. Mas maganda po yung chances ng healing. Sa unang linggo pa lang, unti-unti na raw napapansin ni JM ang pagbabago sa kanyang acne marks. Nag-fade yung dark spots dito po sa mismong baba ko. Yung dito din po sa side ko, ayan, dati po talaga malala din po yung dito ko. Nagkaroon po talaga ng scars and pati po yung dito. At matapos ang 3 buwan ng paggamit ng silicone scar sheets, pero tignan nyo po ngayon, nag-improve talaga po siya. Nung nag-try po ako ng silicone, hindi na po talaga ako nagpa-foundation. So, ang ginagamit ko na lang po ngayon is concealer and then okay na po ako. For silicone scar sheet, dapat po talaga gamitin lang natin siya for hypertrophic scar. Ibig sabihin yung mga nakaangat or elevated scar. Doon lang po siya magkakaroon ng effect. chismis no more na nga raw si JM ngayon at may mukha na raw nga siyang ihaharap. Confident din po akong makiusap sa ibang tao. Hindi po kagaya no na parang lagi ako naka-face mask. May cheaper way po talaga. Makikita mo lang siguro yun if magtsatsaga ka. Talagang tinest ko talaga siya just to make sure na effective. Para masiguro ang epekto nito, sinasabayan daw niya ito ng mga skin serum. Niacinamide yung ginagamit ko. First, una ko muna po yung serum. Tapos, after 30 minutes or 15 minutes, hintayin ko muna mag-dry yung face ko. Tapos, doon ko po ilalagay yung silicone para po madikit po siya sa mukha. Niacinamide serum is something na more of vitamin na nakakatulong po ng skin po natin. And dagdagan nyo pa po ng silicone na medical grade from the silicone sheet. Syempre, it locks in the moisture underneath the skin talaga. However, not all patients will have the same case as I mentioned. Kasi nga po, kapag depressed po siya or parang nakalubog po ang scar, hindi pa rin niya kaya mag-regenerate ng bagong collagen.
12 hours daw niyang iniiwan sa mukha ang silicone scar sheet. Wala naman siyang definite study kung how long nyo po siya dapat ilagay. Sa ibang brands, you can apply it daily, change po every day. Pero paalala ng mga eksperto, ingat-ingat sa paglalagay o paggamit ng kahit na ano sa mukha. Of course, double cleanse your face lagi and protect your skin from sun damage. Lagi po tayo mag-apply ng sunblock and syempre po the right skincare. Ayon sa eksperto, ang authentic scar sheet ay dapat malambot, nababanat o flexible at banayad sa balat. Kaya mga kapuso, maging mapanuri sa pagbili nito. Siguruhing FDA approved at rekomendado ito ng eksperto. Ngayong bagong taon, iwas na sa mga itinatago. Panatilihing healthy ang skin sa tulong ng mga eksperto. Ito naman ang ating last question for you mula kay Liza Hermano Mantilla. Ano raw ba ang gamot sa UTI at may DIY remedy raw ba dyan? Ang UTI, lalo na sa babae, no? So isa sa pinaka-common na sanhi niyan is kung ikaw ay dehydrated or ikaw, lalo na kung ikaw ay nagpipigil pa ng pag-ihi, no? So importanteng do it yourself there is uminom ka ng uminom ng tubig, no? So kasi kung ikaw ay inom ng tubig kahit hindi ka pa nauuhaw at ito ay magti-trigger para ikaw ay umihi din ng umihi, ito ay parang natural antiseptic, no? Kasi yung mga mikrobyo na nag-a-attempt na pumasok sa ating urinary tract, ito ay mailalabas mo kaagad at hindi na sila makakapasok pa sa loob ng sistema ng ating katawan. Marami ding mga halamang gamot na pwedeng may epekto na merong antibacterial or makakatulong para i-alkalinize ang ating urine, no? Lalo na ang mga gulay at pagkaing halaman, ano? So una na nga dyan yung cranberry na tinatawag, di ba? Kasi meron din silang antibacterial at the same time makakatulong sila para ma-alkalinize ang ating ihi, no? Upang hindi makasurvive itong mga mikrobyo na ito. Importante ang hydration. So, importante na huwag tayong iinom lang ng tubig kung tayo uhaw na. Kundi, dapat makaubos tayo. Computein mo yung timbang mo, no? So, in kilograms. Then, i-divide mo to into 8. At yung sagot, yun ang bilang ng baso ng tubig na dapat iniinom mo minimum sa isang araw. Ano? So, para kung ikaw pagpapawisan pa, then dapat mas madami dyan sa number of glasses na iinumin mo sa isang araw. Thank you so very much, Doc Oyi, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ipadala nyo lamang po ng tuloy-tuloy yung mga ating mga tanong pangkalusugan sa aming Facebook page at baka question nyo na ang masagot namin next week. Bad breath ka ba? O may kilala kang hindi ka nais-nais ang amoy ng hininga? Papaano kung ang toothbrush, floss at mouthwash wa-epek? Ito raw ang naranasan ng 34 na taong gulang na si Amber. Akala ko ipin ko natanggal. So nung piniga ko at malambot siya na parang matigas, na parang cheese at mabaho. Ang masakla pa raw, napansin niyang may lumalabas sa tila bigas na kulay dilaw. At kapag pinisa, hindi raw kanais-nais ang amoy. Nung umupo ako, may lumabas na parang cheese. So kaya nag-research ako, tinignan ko kung ano yung reason kung bakit bumabaho yung hininga at kung ano yung something cheese na lumalabas sa bibig ko. Nang magbasa-basa raw siya online, napag-alaman niyang tonsil stones ang mga ito. Ayon sa eksperto, ang tonsil stones ay yung puti o dilaw na deposit na tumutubo sa tonsils. Ang tonsil stones or kilala rin sa tawag na tonsilloids ay mga maliliit na piraso ng hardened debris na nabubuo sa mga cavities or crypts ng tonsils. Kapag ito ay nalalagyan o naiipunan ng mga pagkain o kaya bacteria at saka mucus at hindi natatanggal, nabubuo ito, tumitigas, yun yung tinatawag na tonsil stones. Mula raw noon, palagi nang tinitingnan ni Amber ang likod ng kanyang tonsils kung may tumutubong tonsil stones. Sinubukan ko po siya, natanggalin na ako lang kasi nung chinay ko siya sa mirror, kaya ko naman siyang abutin. At
tsaka hindi na ho ako makahintay at makatiis doon sa discomfort na nararamdaman ko sa lalamunan ko po. Regular din daw pumupunta sa dentista si Amber. Sabi ng doktor ko ay galing po daw yun sa pagkain natin, lalo na pag unhealthy yung mga kinakain natin. So every time I wake up, I have to brush my teeth first before I eat anything. Tapos nagagargle po ako ng warm water, nilalagyan ko ng asin. Ayon sa eksperto, ilan sa sintomas nito, sore throat at throat infection, bad breath, ubo at hirap sa paglunok. Ang unang-unang symptoms ay yung may mabahong hininga o tinatawag na halitosis sapagkat ito ay may bacteria at saka sulfur compounds. Pangalawa, kapag binuka ang iyong bibig, may makikita ka puti o dilaw na maliliit doon sa tonsil area. Maligasgas sa may lalamunan. Ayon naman sa eksperto, hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng anumang matutulis na bagay para tanggalin ang tonsil stones. Kadalasan, ang tonsil stones ay hindi naman delikado. Kapag ang tonsil stones ay maliliit lamang, maaari na itong gawin ang mga home remedies. Katulad ng una, mag-gargle ng warm water salt solution. O kaya, gumamit ng cotton swab, unti-unti itong tanggalin nang sa ganon hindi ito dumugo. At kung namamaga naman ang tonsils, magpakonsulta sa doktor. Kapag ito ay marami at malaki na, mas mainam na bumisita sa inyong mga espesyalista. Nang sa ganon, mabigyan kayo ng nararapat na antibiotics. Tandaan, huwag mag-self-medicate. Kaya naman si Amber, patuloy pa rin magpapakonsulta sa dentista para masiguro ang kanyang oral health. For me, napaka-importante po sa akin yung oral health. Kasi pag nakipag-usap ka ng tao, dapat mabango talaga yung hininga mo. Kasi when you know that your mouth is clean, then you will feel more confidence as well. Tandaan, ang oral health ay mahalaga. Kaya kapag may napansing kakaiba, sa eksperto, magpakonsulta. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkikita-kita tayong muli ha? 6:30 to 7 in the morning. Ako po si Connie Sison na nagpapaalalang, iisa lamang ang ating katawan kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at laging tumutok tuwing Sabado ng umaga dito lang sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Itong pangalan, Pinoy MD, tandaan, ang kalusugan. Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong pangalan, Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.